Sa kulungan ng bagsak ng isang lola. Kung naglisod, magani among pamunyo. Magani halos may kapalit og bugas. Naging ani pag yun mo. Napakasakit lang isipin, no? Ano po, kung sino pa talaga yung mahirap. Siya pa talaga yung pinahihirapan. Ang pinagtataka ko lang, bakit kapag mahihirap, ang dali-daling umaksyon ng bata. Pero kapag mayaman ka at mapera, hindi ka makukunan ng mugshot ng ganito kadali. Naging usap-usapan sa unang linggo ng Desyembre taong kasalukuyan ang larawang ito, kung saan ay makikita ang malungkot na ekspresyon sa mga mata ng isang senior citizen at mababatid ang pagkabalisa sa mukha nito, dahilan, kung kaya't agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens na ikinabahala, ikinalungkot at naghatid ng katanungan kung paano at bakit nito sinapit ang ganitong sitwasyon. Ang naturang larawan ay mula sa post ng isang netizen nito lamang December 5, 2023, na napag-alamang apo ng lola na nasa viral photo. Ito ang kanyang lola Maria Incia na tahimik na naninirahan sa probinsya ng Badyang Sinawilan, Digos City, Davao del Sur. Si Lola Incia ay dinakip ng Digos PNP, kasama ang isa pang senior citizens at dalawa pang individual noong December 4, 2023, para sa kasong may kinalaman sa SSS Law 499. Ayon sa post ni Irish Incia Ragov, humihingi ito ng tulong sa mga netizens upang ma-share ang kanyang post na ito hanggang may parating sa show ni Senator Raffy Tulfo, kaugnay nga sa bigla na lamang pagkakaaresto ng kanyang lola sa Digos City. Questionably kasi ang naging pagdampot ng mga pulisya sa kanyang lola Incia na isang senior citizen pa man din, dahil umano sa SSS Law kung saan ay hindi nagawang makapag-remit ng isang kooperatiba sa SSS para sa monthly contribution ng miyembro nito. Lubos itong ipinagtaka ni Lola Incia at ng kaanak nito, kabilang na rin ang pamilya nila Lola Carmen at ng dalawa pang individual kung bakit sila inaresto patungkol sa SSS Law para sa naturang kooperatiba. Hindi malinaw sa mga ito kung bakit sila ang inaresto gayong si Lola Incia at ang asawa nito ay pawang mga miyembro lamang ng nasabing kooperatiba, habang si Lola Carmen naman at ang isang nagngangalang Marcelina Aldaya ay matagal na umanong hindi miyembro ng kooperatiba. Isa din sa kanilang problema ay ang malaking piyansang kakailanganin ng mga ito para sa kanilang pansamantalang paglaya na nagkakahalaga ng 72,000 pesos, bagay na hindi alam ng mga ito kung saan nila ito kukunin, dahil payak lamang ang pamumuhay nila Lola Incia, kung saan ay nagtitinda ito ng saging at nanghuhuli ng mga ibinibenta nitong mga kabibe. Dahilan kung kaya't wala naman silang ganoon kalaking ipon upang makapagpiyansa, kung kaya't mananatili ang mga ito sa loob ng piitan hanggat ang mga ito ay hindi pa nakakapagpiyansa. Dahil sa naging kaawa-awa at tila hindi patas na sinapit na ito nila Lola Incia, ay agad nag-viral sa social media ang naturang post na ito ni Irish. Nakatanggap ito ng 53,000 comments, 93 reactions at shared post na umabot ng 77,000 sa loob lamang ng isang araw. Dahilan kung kaya't mabilis itong nakarating sa programa ni Senator Raffy Tulfo, at nito lamang December 6, 2023, ay naitampok agad ang sitwasyon ni Lola Incia sa Raffy Tulfo in action. Dito ay dumulog ang ina ng uploader na anak naman ni Lola Incia. Sa nasabing show ni Idol Raffy Tulfo ay nakapanayam ng programa ang OIC ng SSS Digos Branch at complainant nila Lola Incia, kung saan ay ipinaliwanag nito ang detalye kung bakit dinakip ng mga pulisya at nagkaroon ng warrant of arrest sila Lola Incia. Ayon sa SSS Branch Manager ng Digos City, since February 1992 pa nakatala sa kanilang branch as an employer ang naturang kooperatiba na kinabibilangan nila Lola Incia, kung saan ay naging regular paying employer ito sa paglipas ng mga taon. Ngunit noong September 2022, napag-alaman ng SSS Digos Branch Accounting Officer, na starting noong October 2021 hanggang August 2022 ay walang naitalang payment ang naturang kooperatiba para sa contributions ng kanilang mga miyembro. Ito kasi ang nagmo-monitor ng compliance ng isang employer na nakatala sa kanilang branch, especially sa mga payments at sa mga legal documents ng isang employer sa kanilang branch. Dahilan kung kaya't agaran umanong nagpadala ang mga ito ng statement of account at bilang letters sa kooperatiba bilang paalala sa mga naging pending payments ng mga ito, kung saan ay may hawak din silang records na magpapatunay na ang mga ito ay natanggap ng mga opisyales ng naturang kooperatiba, dahil direkta itong ipinaabot sa opisina ng nasabing kooperatiba. Katunayan, ilang kinatawan pa umano ng kooperatiba ang nagtungo sa kanilang branch bilang tugon sa reklamo ng mga ito patungkol sa mga unpaid payments ng mga ito. At ayon pa sa manager ng SSS branch ay nagkaroon naman ng usapan ang mga ito sa pag-settle para sa nasabing unpaid payments. Ito na umano ang naging huling tugon ng naturang kooperatiba, at sa paglipas ng panahon ay patuloy lamang na naiwang nakabinbin ang mga unpaid payments ng mga ito. Hindi naman umano nagkulang ng pagpa-follow up ang kawani ng SSS Digos branch sa naturang kooperatiba, upang makapag-comply ang mga ito sa kanilang mga unpaid payments, ngunit patuloy lang din na walang nakukuhang tugon ng mga ito sa kooperatiba, dahilan kung kaya't napilitan na ang mga ito na magsagawa na ng legal na hakbang,
bilang kanila na ring standard operating procedure para sa mga employer na hindi na nagko-comply ng kanilang mga payments. Dito na dinulag ng SSS Digos accounting officers ang reklamo patungkol sa naturang kooperatiba, sa Cluster Legal Unit, through Employer Delinquency Monitoring Department, kung saan ay humingi ang mga ito ng kopya ng Certificate of Registration of Amendment ng inirereklamo nilang kooperatiba, upang gumulong ang aksyon hinggil sa reklamo. March 24, 2023, matagumpay na naisumite ng naturang SSS branch ang lahat ng dokumentong hiningi ng Employer Delinquency Monitoring Department para sa kooperatibang inirereklamo, at matagumpay din na naisumite ang reklamo sa City Prosecutor's Office noong July 4, 2023. Dagdag nga ng SSS Digos branch, ay patuloy lamang ang mga ito sa pagbibigay nila ng notice at demand letters sa kooperatiba upang ipaalam sa mga ito ang mga isinasagawa nilang legal na hakbang. Ngunit bigo pa ring makatanggap ng tugon at aksyon dito ang Digos SSS branch, maging ang mga SOGP na para sa mga board of directors ay ipinapadala rin sa mismong opisina ng kooperatiba ngunit nananatiling tikom ang mga ito. December 4, 2023, tuluyan nang nilabas ang warrant of arrest sa mga board of directors ng kooperatiba at ito nga ay sina Lola Insha, dahil ang mga ito pala ang nakatalaga bilang mga board of directors ng naturang kooperatiba. Ito ang bagay na labis na ipinagtaka ng kampo nila Lola Insha, dahil wala umano silang alam na sila pala ay board of directors ng kanilang kooperatiba. Ayon kasi sa mga dokumento na hawak ng Digos SSS branch, taong 2011 pa nang may talagang board of directors ng kooperatiba sina Lola Insha, Lola Carmen at ng 3 pang individual, ngunit ayon naman sa panig nila Lola Insha ay wala umano silang natatandaan na nagkaroon ng botohan o personal silang niluklok bilang mga board of directors. Dahil dito, ay nagpahayag ng suporta ang programa ni Senator Raffy Tulfo kay Lola Insha at sa mga kasama nito, maging ang vice-alkalde ng Digos City ay nagpaabot ng tulong pinansyal upang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya sina Lola Insha. Matapos na maging malaking balita ang pagkakadakip nila Lola Insha, ay saka lamang nakapagbayad ang kooperatiba sa mga naging unpaid payments nito, dahilan kung kaya't agad din namang nag-issue ng affidavit of desistant, o ang pag-uurong ng isinampang kaso ang SSS Digos, dahil nga sa matagumpay nitong pag-comply sa mga naging unpaid payments ng kooperatiba. Bagamat nakapagbayad man ang kooperatiba ay kinakailangan pa ring daluhan nila Lola Insha ang mga hearing ng korte dahil naiproseso na ang kaso sa mga ito at kinakailangan nilang tapusin at pagdaanan ang mga hakbang hanggang sa ang naturang civil case ay tuluyan ng ma-dismiss. Samantala, bagamat halos settled na ang issue na ito nila Lola Insha patungkol sa SSS law, ay nangako ang programa ni Senator Raffy Tulfo at ang vice-alkalde ng lungsod, na patuloy nilang paiimbestigahan ang sinapit na pagkakakulong ng ilang araw nila Lola Insha, upang alamin kung talaga nga bang basta na lamang silang inilagay bilang board of directors ng kooperatiba, habang walang kamalay-malay ang mga ito, at nangakong mananagot ang dapat na managot. Nakakaalarma ang isyu na ito nila Lola Insha, lalo na kung mapatunayan na walang kamalay-malay ang mga ito sa kanilang pagiging board of directors sa nasabing kooperatiba. Naway maging leksyon nito sa ating lahat na maging mapanuri, alisto, at maging mabusisi tayo lalo na kung tayo ay miyembro ng isang kooperatiba, dahil kung mapapatunayan ang pagiging inosente nila Lola Insha, ay masakit isipin na may mga opisyales pala na kayang ilagay sa kapahamakan ang kanilang mga miyembro sa oras ng kagipitan, kahit pa nga ba ang mga ito ay senior citizen na. Isa din itong magandang paalala sa publiko, na may SSS law tayo, kung saan ay aktibo ito sa pagpapahalaga at paniniguro ng ahensya ng SSS kung nakakabayad nga ba ng tama at buwanan ang ating mga employer para na rin sa kapakanan at benepisyo ng ating mga manggagawa. Naway lumabas ang katotohanan sa isyu na ito nila Lola Insha, dahil isa sa pinakamasakit na tagpo ay ang masilayan ng isang lola sa likod ng mga rehas, nang walang kamalay-malay at resulta ng kapabayaan ng iba. Ikaw na ang humusga.